Walang iba kundi si Master Judea. Pastor Apollo! Pastor Apollo! Pastor Apollo! Pastor Apollo! Pastor Apollo! Sa Senado! Sa Senado! Sa Senado! Test mic, kasi may nakita ko, binato yung mic. Magandang araw po sa inyong lahat. Handa na po ba kayo sa matatag na Pilipinas? Handa na po ba kayo na matapos ang korupsyon? Yan ay ilan lamang sa magagandang plano ni Pastor Apollo Sikibuloy. Pero gusto ko munang batiin yung mga leaders na KOJC, leaders ng Yaseminay. At syempre, yung mga kapwa natin vloggers, Bisdak Pilipinas, PMR Channel, sino pa ba nandyan? Badong Arateles at kung sino pa na hindi ko nakikita at di ko ilala, I'm sorry. Anyway, sayang lang at wala si Pastor dito sa harap natin ngayon dahil siya ay ginigipit. Pero sana naririnig ni Pastor ang hiyawan at sigawan ng mga nandito. Ito ay tanda ng solidong pagsuporta at pagmamahal kay Pastor Apollo Sikibuloy. Actually, marami na sinabi si Boss Dada para naubusan na kami. Magkukwento na lang ako sa inyo. Gusto niyo po ba magkwento ako? Ay, salamat naman. Oo. Etong kwento ko po, mahaba to pero papaiksikin ko na lang kasi marami pa magsasalita. Etong kwento na to, ang title po nito, pamagat, Ermitanyo. Yun. Ermitanyo. Pero makinig po kayo kasi mamaya magtatanong ako at inaasahan ko na alam nyo ang sagot. Now, may 4 na magkakaibigan. Si Bong, si Inday, si Imelda, at si Mart. E di, buuin na natin si Martin. Yon. Si Martin. Si Bong, si Imelda at si Martin ay magpipinsan. Yan, magpipinsan sila, no? Si Inday ay kaibigan nila. At nagkataon si Inday, mayroong bangka. Yung bangka na yon, binanapan niya sa kanyang mga magulang. Nagkayayaan sila na maglaot sa dagat para magbanding, para magbakasyon. Sa madaling salita, nagbakasyon po sila, nagpunta sila sa laot, at sa gitna ng kanilang paglalakbay sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng bagyo. Sila po ay inabot ng bagyo sa gitna ng karagatan at sa isang milagro, sila ay nakaligtas at napunta sa isla kung saan nakatira ang Ermitanyo. Ayun. Kinupkop sila ng Ermitanyo. Pinakain, pinainom. Pero dumating yung araw na kailangan na nilang umuwi sa kanilang mga bahay o mga tahanan. Pero bago sila umalis, may paalala ang Ermitanyo sa kanila. Ang sabi ng Ermitanyo, yung sasakyan o bangka nila ay nasira na dahil pinagyo nga sila, di ba? Napadpad sila ngayon sa isang isla. Nagkataon na yung Ermitanyo ay mayroong bangka. Yun. Yung bangka na yon ay willing yung Ermitanyo na ipadala sa kanila. Pero bago umalis, yung magbabarkada, may paalala ang Ermitanyo. Ang sabi ng Ermitanyo, kailangan pare-pareho ang direksyon ng inyong pagsasagwan para makarating kayo ng matiwasay sa inyong paroroonan.
At paalala din ng ermitanyo na maraming pating sa dagat na ito. Sa makatwid, sila po ay naglakbay na pauwi. Lingid sa kanilang kaalaman na si Martin pala ay may masamang binabala. Kilala niyo si Martin? Oo. Parang kilala niyo si Martin Oo. At sa kalagitan na kanilang paglalakbay, nung nakita na nila yung daungan, si Martin ay nagsimulang magsagwan patungo sa ibang direksyon, dahilan para lumubog ang kanilang bangkang sinasakyan. Si Martin ay malakas ang loob dahil siya lang ang marunong lumangoy sa kanilang magbabarkada. Pero dahil sa kaswapangan ni Martin, hindi niya naalala yung sinabi ng ermitanyo na maraming dagat. Ay maraming dagat, maraming pating sa dagat na iyon. So ang ending, walang nakinabang dahil meron silang regalong kayamanan dahil sa ermitanyo. Sabi ng ermitanyo, itong kayamanan na ito ay paghati-hatian nyo at bahagian nyo yung mga tao na madadaanan ninyo. At dahil sa kaswapangan ni Martin, ang ending, walang nakinabang. Swapang si Martin, di ba? The moral of the story is that hindi po tayo makakarating sa ating paroroonan kung magkakaibang direksyon ang ating pagsasagwan. At hindi magwawagi isang grupo o isang kaharian kung may kasama kang swapang na iba ang gustong puntahan at mangyari. That is exactly what happened in 2022 election. Ano nangyari ng 2022 election? Ang nangyayari sa atin ngayon ay bunga ng kanilang pambubudol. Ang nangyayari sa atin ngayon, nakahirapan sa ating bansa, damay-damay tayo na wala naman tayong kinalaman kung bakit sila nandyan. Wala naman tayong kinalaman sa ginagawa nila, pero damay tayo sa kahirapan. Ngayon, ginamit nila yung salitang unity para maganda pakinggan. Nilinlang tayo sa mga bait-baitan, pero sa likod pala ng bait-baitan na yon, may masama silang balak. Kawawa si Inday. Kaya, kailangan natin ngayon ng matitino, maaasahan ng mga bagong politiko. Sa makatuwid, kailangan natin yung ermitanyo. Ngayon, may tanong ako sa inyo, sino yung ermitanyo? Ang gagaling! Pasensya ka na po, Pastor, kung mapapanood nyo ito at ginawa ko kayong ermitanyo. Pero may aling tulad natin, si Pastor, sa isang ermitanyo, dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman, maraming napapadpad na mga politiko sa inyong kaharian, sa KOJC. Humihingi ng tulong na kunyari para sa ating bayan. Pero anong nangyari? Ginamit lang pala para makuha nila ang kanilang gustong mapuntahan. Kaya mga kababayan, isa sa mga patunay, nagpunta doon si Bongbong Marcos Jr. sa Kingdom of Jesus Christ. Nakita niya yung Malaparaiso na kaharian. Ito ay tunay na kwento na po ito, hindi na po ito istorya. Okay? Nagpunta si Bongbong Marcos doon, nakita niya yung Glory Mountain or yung Prayer Mountain. Ang sabi ni Bongbong Marcos, mayroon palang ganito sa Pilipinas. Tinanong niya si Pastor Apollo Kibuloy, paano mo ito ginawa? Ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, zero corruption. At yun, sa tingin natin, ay hindi nila ginagawa ngayon sa kanilang gobyerno. Kailangan natin ang ermitanyo sa Senado.
Now, lahat po tayo dito alam natin na si Pastor Apollo Kibuloy, inalay niya ang kanyang buhay, lahat ng kanilang resources para itulong sa mga politiko na lumalapit sa kanila. Pero ano ang sinukli nila? Walang sinukli, kundi kinulo ang kingdom of Jesus Christ. Pinasok ng libu-libong kapulisan at marami ang nasaktan. Sino yung nandun sa KOJC? Yun. Marami. Sa kabila na magandang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, yun ang ginanti nila. Pilit pinabawi ang prangkisa, hindi naman maipaliwanag kung ano ang dahilan. Dahil ang SMNI nagsasalita ng pantay, tama at patas, sila ay nasasaktan. Bagamat si Pastor Apollo Kibuloy tumatakbo sa Senado, ako ay naniniwala na sa kanyang kakayahan, talino at abilidad, mai-impluwensyahan niya ang mga politiko sa gusto nating dapat na mapuntahan. Kaya mga kababayan, sa Mayo 12, huwag nating kakalimutan, number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo sa Senado. Pastor Apollo sa Senado. Pastor Apollo sa Senado. Alright, thank you so much. And anyway, ilagay natin si Pastor Apollo Kibuloy sa pedestal kung saan siya nararapat at sa pagkakataong ito sa Senado. Dahil nakakasiguro tayo, lahat ng gagawin ng kandidatong ito ay para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating bagong senador, Pastor Apollo Kibuloy! Maraming salamat po sa inyong lahat. At nandito po kaming banateros na susuporta, didepensa at lalaban para mailagay sa pedestal si Pastor Apollo Kibuloy. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Master Judea! Ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo Kibuloy para sa Senado. Vote PDP Laban, and most especially Pastor Apollo Kibuloy 5-3 sa balota. para sa bayan.